Hello guys, nandito na naman tayo. Syempre, good morning muna rito. Good morning pala dyan at good evening rito. Ito guys, kakauwi lang natin ha. Ito, pag-usapan naman natin guys ha. Ayan. Guys, 7 testigo pa ang tinanggal nitong prosecutor, no? 7 testigo patungkol dito sa sa Article 4 na nakasala ngayon sa Senate impeachment trial, no? Itong about sa betrayal of public trust, itong mga pagbabanta ni Inday Sayad. So iisa na lang ang natitirang testigo at yun ay si Director Melvin Matibag na uupo siya, isasalang siya ay sa Tuesday. So kaya magla-live na lang tayo guys sa Tuesday ha. Kasi yung Lunes diyan tapos Linggo ng gabi rito may trabaho ako. May gagawin kami. Okay? So, magkita-kita tayo sa Martes. Pero ito ang pinupunto ko, guys, ha. Itong puting itong puti tuloy. Aba, wala pang bago yung ating puting kabayo, no? So, busy lang, busy. Anyway, guys, ito. Itong puti na naman, 7 testigong ito na hindi natutuloy, ano ba ang implikasyon nito at ang indikasyon, Guys, dito lalong kinakabahan at ikinagagalit ng grupo nitong defense, no? Bakit kamo? Ito yung guys. Hindi po kasi malamang meron na namang mga magkakalat ng naratibo nito na sasabihin, "Oh, ayan. Tinanggal na nung prosecution yung mga kanilang testigo. Yung 7 hindi na pagtetestigo kasi napahiya." Okay, ito ang katotohanan guys ha. At ito ay isa sa dahilan kaya nung mga nakarang araw uminit ang ulo nitong si Inday Sayad ng kanya itong mabalitaan at sinabi sa kanya nitong kanyang mga lawyers. Bakit kamo? Kasi nung tanggalin yung 7 pang testigo, isa lang ang ibig sabihin nito. Ibig sabihin nito, bumibilis ang trial. Yan ay bunga kasi ng kabobohan at ng mga ng delaying tactics nitong defense, nitong mga abogadong OJT nitong si Inday Sayad. O di ba ga? Ngayon, ano ang resulta? Brilliant ang ginawang ito, no? Brilliant, magnifico. Okay? Ang ginawa nitong prosecution team. Aba, isipin nyo, biglang hindi na ipatutuloy yung 7 pa sanang tetestigo. Imagine yung 7. Kung isa sa isang araw, di 7 days yan. Pero in reality, hindi nga ganun nangyayari. Isipin nyo, ilang araw ito, 2 testigo lang umabot tayo ng 5 days. Diba? Sa 2 testigo lang. So, ibig sabihin, kung itong 7 ito, naku po, Rudy, bigyan mo na lang yan ng tigagalawang araw, di meron na agad yan, 14, 14 days agad. So, yung 14 days agad na yun, nawala na. Nawala na ngayon. So, ngayon, galit na galit sila Inday Sayad at galit na galit itong mga OJT dahil hindi nila in-anticipate. Hindi nila anticipated na gagawin ito ng prosecution. Dahil bakit? Buong-buo ang kanilang plano upang i-delay. Sapagkat yun na lang ang kanilang magagawa, ang i-delay, magpaikot-ikot, at pabalik-balik lang ang kanilang narratives. Sabi ng prosecution, hindi na kailangan sapagkat matibay na. At totoo naman, matibay na at naipakita na sa taong bayan. Hindi lang kasi senator judges ang pinapakitaan rito at ipinapaliwanag at idinidiin, no? Ang mga kasalanang ginawa ni Inday Sayad kung bakit ito ay nagkaroon ng betrayal of public trust, kundi ipinapaliwanag rin dito at ipinapakita mismo ay sa taong bayan. Dahil mas mahalaga rito ay ang taong bayan kesa dito sa mga senator judges, no? Yan ang katotohanan. Mas mahalaga na nakikita ng taong bayan. At ngayon, ito ay kitang-kita na mismo ng taong bayan. Tayo ang nakasaksi na talagang merong naganap na betrayal of public trust sa pamamagitan ng pagbabanta. Hindi importante rito yung sinasabi nilang mga
typographical error. Hindi importante rito yung mga assassin na yan kung may kinontrata o wala. Walang weight yun, hindi mahalaga yun dahil ang tinatanong rito, si Inday Sayad ba ay nagbanta o hindi? Di ba? Si Inday Sayad ba ay alam niya ang ginagawa niya o hindi? Di ba? At ang tanong isa pang mahalaga rito, totoo ba yung video o hindi? Oh. Ngayon, ano ang kasagutan? Lahat totoo. At hindi na naitanggi ito ng mga abogado ni Inday Sayad. Paano nilang itatanggi mismong yung video sa katangahan nila ginamit nila? At ipinalabas pa nila si Sulaika. Diba? So, ibig sabihin, inamin nila na yung video ay totoo. At pangalawa, wala silang direktang pag-amin kung sinabi ba ni ito ni Inday Sayad o hindi. Bagkus, ang sinabi nila, wala silang direktang pag-amin na hindi ito sinabi ni Inday Sayad. Bagkus, ang nangyari pa umaamin pa sila sa pamamagitan ng kanilang mga ginawang aksyon at sa pamamagitan ng kanilang ginawang mga pag-cross-examine. Bakit kamo? Aba, isipin mo ba naman ginawa na lang nila ng palusot. Ang sabi ba naman ito daw ay dahil lang sa bugso ng damdamin. Na-trigger lang daw si Inday Sayad at pinipilit nilang kumplituhin ang tinatawag na konteksto. So nung sabihin nila about sa konteksto, maliwanag. Umaamin sila na itong si Inday Sayad ay talagang sinalita ang pagbabanta. Regardless kung ito ba ay tototohanin niya o hindi. Sapagkat maliwanag, ang tinatanong lang naman, sinabi ba niya, nagbanta ba siya, oo o hindi? Sa madaling salita, kung nagbanta siya, meron na siyang kasalanan. Yung grave threat na tinatawag. Ngayon, kailangan pa bang mangyari yung grave threat? Abay, hindi. Bakit? Dahil kung gagawin niya yung grave threat na yun, at ipapapatay niya sila PBBM, itutuloy niya, ibang kasalanan na naman yun. Ibang kaso na naman yun, di ba? So, yun ay papatak na ng murder yun. So, sa madaling salita, wala na talagang lusot. Mismong ang mga, sa kabubuan nito, mga nag-cross-examine na mga mga OJT ng abogado ni Inday Sayad, umamin na sila na totoo yung grave threat, totoo yung pagbabanta, totoong sinabi ito ni Inday Sayad at nagsalita at siya ay nag-meltdown. Totoo ni si Inday Sayad ay hindi lang may sayad, may saltik talaga. Diba? At wala na sa husto at tamang pag-iisip. At hindi ito nabasag, hindi ito napasinungalingan ng mga OJting lawyers ni Inday Sayad. Simple lang naman ang dapat nilang gagawin. Ano yun? Pabulaanan nila o pasinungalingan nila na si Inday Sayad ay nagsalita at nagbanta. Kahit ano pang konteksto ang gawin mo, kahit ano pang konteksto ang ipilit mo, ang isa lang ang totoo nangyari, si Inday Sayad ay nagbanta. Not just once, not twice, but parang thrice yata. O 7 beses pa yata, di ba? 7 nga ba? Basta ang dami, di ba? So ito ay hindi na pasinungalingan nitong mga OJT ni Inday Sayad ngayon. Sa Martes, mas gaganda pa ang istorya. Kaya lang yun na ang kahuli-hulihan para sa article na ito. Kaya brilliant. Bakit? Napabilis ang impeachment trial. Papasok na tayo sa ikalawang article. Ito naman ay ang patungkol sa mga SALN niya, no? Patungkol na ito sa mga SALN at mga bank accounts niya, no? At ang mga tinatagong yaman. Naku, puro di. Nakakagalit sa part ni Inday Sayad dito. Imbis na i-delay para tumagal ang impeachment trial, napabilis pa lalo. Nabawasan ng nasa siguro, sabihin natin, estimate natin 14 days. O, di ba? Yun lang. Ang galing talaga. Very bright talaga ang prosecution. Congratulations doon. Talino ng prosecution team. Yun lang. Sa mga bobong didilis at may sahid dyan. Ang tatay nyo ay preso. Ang BP nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sahid sapagkat ang may sahid ay laging hide lang. Bye!